mga kababayan, this is a break-in news. Hindi pa po ito tinatalakay. Yung nauna pong acting ombudsman, dahil nag-retire na po si Ombudsman Justice Martires noong July 27, may naunang naitalaga na acting ombudsman, no? Ang apelyido Castillo. I think nanggaling po siya sa Court of Appeals, no? So, she was an acting congresswoman. Hindi ko pa po nakukuha ang confirmation na pinalitan na siya ni Dante Vargas. Si Dante Vargas po ay matagal ko nang naririnig na ito ang gagamitin nila Marcos at Romualdez para ma-dismiss po ang mga kaso dyan. Na isinampa, may kaugnayan po, una ang kay Romualdez, tungkol po ito sa kanyang kaso sa pandaraya at paninindikato nila sa budget, yung GAA 2025 o yung Budget Bill of 2025 na sinampa po nila Attorney Topacio at ng iba pang mga abogado at mga concerned citizens, no, na hindi na po kanais-nais itong paninindikato at mga pandaraya sa budget na pinapalusot po nila Martin Romualdez, nila Saldico at ginagawa nilang katayan ng pandaraya at pandarambong sa budget ang slaughterhouse na House of Representatives. So may kaso po yan sa ombudsman, ano? Criminal at mayroon din pong administrative patungkol sa kanilang posisyon. At ang isa pang kaso po na isinampa, laban naman po sa grupo nila Secretary Boying Rimulya, patungkol po ito sa pagpapadukot ng illegal, pagpapatapon at pagpapakulong ng sapilitan at illegal kay former President Rodrigo Duterte upon the recommendations po ng Senate Committee on Foreign Relations, mga kababayan, sa pangunguna ni Senator Amy Marcos. So, I think kasama po si General Diwata Torre at sina General Marbil yung nag-retire na attack dog ni Marcos at nila Romualdez at nila Remulla, yung pinalitan ni Torre. So mga kababayan, ang mga malalaking kaso na ito laban sa matataas na opisyal ng gobyerno, pending po ito sa sala ng ombudsman o sa opisina ng ombudsman, no? Cathy Simafranca, si Lorenzo Rebigan. Ayan, marami na rin po palang pumapasok. Hindi ko lang nababasa po ang kanilang comments dahil hindi nag-a-appear sa comment section ng Facebook, no? Ang nakikita ko lang po yung ating tawag nito sa YouTube channel. Ayan. Crescenciano Prado, maayong aga ka Eric, watching from Las Piñas City. Thank you. Si Josephine Portugal, OIC Ombudsman Dante Vargas. I meet her Vienna, Austria. Sabi ni Josephine. Yeah, mukhang napalitan na nga si Castillo, no? 2 days ago, nakatanggap ako ng informasyon sa very close na ally ko at reliable sources of information, no? Na si Justice Castillo, ex-Justice Castillo, ay umalis na sa pagka-acting ombudsman. Hindi ko alam kung nag-resign din po siya, Marga M. and Ben Dogwe, sa pagiging acting ombudsman niya lang o sa pagiging bahagi ng ombudsman, no? So, ngayon, ang pumalit ito si Dante Vargas, no? Ang agenda, according to reports, ay ipawalang sala po, hindi lamang sila Romualdez at sila Saldico at iba pang mga inakusahan tungkol po sa pandaraya ng budget, kung hindi pati po ang pagpapawalang sala o ang pagkakadismiss sa pending cases ni Remulla at ng mga kasamahan niya dyan po sa ombudsman. At then ang game plan ay ipapasok po at ilalagay si Remulla bilang panibagong ombudsman. Ito po ay may fixed term, I think, na 6 na taon. So, kahit wala na po si Marcos, kung matutuloy itong mabangis na balak nilang sakmalin ang pamunuan sa pagiging ombudsman, mga kababayan, edi until 2031, nandyan pa si Remulla sa pagiging ombudsman at ipapasiguro niya na hindi maaakyat o magkakaroon ng pag-usad ang anumang kasong kriminal na isasampa ng mga mamamayan o ng mga concerned sectors laban kay Marcos.
Kaya may kumakalat ngayon na mga messages sa chat group, nakikita ko na hindi po bababa sa between 7 million ang operational cost nito. Mababa po yung 7 million, baka doble or triple yun, baka mga 20 milyones ang ginastos dito. At kung sinong gumastos, alam nyo na kung sino may interes. Sino bang may interes na umupo bilang ombudsman si Boyeng Rimulya? Maliban sa pagkakapal ng mukha ni Boyeng Rimulya, na gusto talaga niya mag-ombudsman din, ay sino pa bang may gusto? Di po ba sila Romualdez, sila Marcos? So maliit po yung 20 million kaysa 7 million pa nga na binabanggit, ano? Pero mukhang ang 7 million ay deposit. Deposit yon para itong acting ombudsman na si Dante Vargas ay i-dismiss ang kaso ni Boyeng Rimulya next week, mga kababayan. Marami po siguro nag-comment, hindi ko lang makikita why. Kasi dito sa Facebook, marami na rin pumapasok. Mahigit 18 or almost 90 ang naka-live. Ang ating YouTube channel, almost 300 ang naka-live. No? Malaki na rin po ito. So, ulitin po ni Ka Erica, this is a very sinister. Delikado po ito. May pagka mabangis, no? Sapagkat hindi na po kinikilala ang delikadesa, ethics, in the practice of government functions. At itong si Boyeng Rimulya, from the very start, may conflict of interest sapagkat may pending case ka nga sa ombudsman, and then nag-apply ka pa sa pagiging ombudsman. Di po ba? So that is a very clear violation doon sa Code of Ethics and Professional Conduct ng isang opisyal ng gobyerno. Pero ang una pong nawala sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga matataas, ang katungkulan sa gobyerno ni Marcos ay ang pagiging walang hiya. Yan ang mahiya, kaya naging walang hiya sila. Ang unang nawala po nang umupo itong administrasyon ni Marcos ay ang pagiging mahiyain o magkaroon man lang ng hiya at delikadesa. Ang mga opisyal ng gobyerno na wag magnaka, wag magdambong, wag maging durobo, wag makapal ang mukha, at huwag gumamit ng abuse of power at ng conflict of interest, sige lang ipilit pa rin. Kaya naging walang hiya po ang karamihan na nasa opisyal ni Marcos Jr. Siyempre, ang pinakauna na pinakawalang hiya at wala pong anumang pagkilala sa tamang proseso ng pag-iral ng batas at yung tinatawag na Code of Ethical Standards and Professional Conduct among government officials, ang balasubas, si Marcos. Siyempre, kasama si Romualdez. Yun po ang pinakatotoo dyan. Ano? At malinaw mga kababayan na from the very beginning po, masama ang hangarin nila Marcos, Romualdez at nila Rimulya na payagan po at itulak na mag-apply sa pagka-ombudsman itong si Boyeng Rimulya sapagkat from the very beginning po, conflict of interest po talaga yan. Ay may pending case ka nga sa ombudsman. At pangalawa, politiko ka at ang mga pamilya mo. So therefore, ang unang priority ng ombudsman, kung ikaw ang magiging ombudsman, malinaw na i-absuelto mo, palulusutin mo, ang sarili mo at ang iba pang mga konektado sa iyo at mga politiko. At kilalang kilala ito si Boyeng Rimulya na ganyan po ang laro nila sa politika. Marumi. Marumi ang laro nito sa politika nila. Ngayon, sa pamamagitan po nitong pangyayaring ito mga kababayan, mukhang tumama ang ating source nang sinabi niya na si Acting Ombudsman Castillo, babae ito si Acting Ombudsman Retired Justice Castillo ay magbibitiw na po at nagbitiw na nga pala noong Friday. At mukhang si Dante Vargas na ang Acting Ombudsman at by Tuesday or Wednesday daw, lalabas na ang posibilidad na dismiss ang kaso nila Boyeng Rimulya at mga kasamahan niya, malamang pati si Diwata Torre at saka sila Marbil. Kasi pinagsasampahan ito ng kaso sa ombudsman. So, ang lumalabas na pinaghandaan talaga ng malaking pondo upang magamit po ang itong posisyon ni Dante Vargas bilang acting ombudsman na kapag inappoint na ni Ginoong Marcos, si Boyeng Rimulya ay dismiss na po o naibasura na ang mga kaso.
hinggil po sa pagkakaroon ni Boying Rimulya ng mga paglabag sa batas, no, nang ipinatupad po nila in his capacity as Department of Justice at sa utos nila Marcos, kasama po sila Romualdez na nagplano nito at maniobra at ipinatupad po nila ng magkapatid na Rimulya, no? John Vic Rimulya ng DILG at si DOJ Secretary Boying Rimulya, and then ito pa po ang mga alipores nila sa kapulisan, no? Si General Marbil na attack dog nila noon at ang kanilang pitbull na si General Diwata Torre. So lahat ng ito po ay nakita ng taong bayan kung paano nilapastangan, nilabag, inikutan ang batas at ginamit ang batas para illegal na ipakidnap, ipapadukot at ipapatapon at ipapakulong sa isang bogus na entity si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po ang naging dahilan kung bakit naisampahan po ng kaso itong si Boying Rimulya dyan po sa Ombudsman. Criminal cases din po yun, ano? At may administrative po na mga kaso. Ngayon, itong si Boying Rimulya, dahil nga, sabi ko nga kanina, ang unang nawala nang umupo po itong gobyernong Marcos among the top level officials and even in the many officials of the government, ang unang nawala po ng simula na magloklok na sa kapangyarihan nila si Marcos at ang mga alipores niya ay ang tinatawag na ethical standards and professional conduct among government officials. So, nagiging walang hiya at walang delikadesa ang karamihan sa mga matataas na officials sa ilalim po ng administrasyong Marcos Romualdez. At yan po pinangungunahan ni Marcos. Kaya wala pong kahihiyan at walang kadili-delikadesa na nag-apply at giniit ni Boying Rimulya ang kanyang sarili para ang ombudsman na pwesto na magre-retiro na si Justice Martires ay makukuha niya. So ano po ang layunin? Bakit ginawa ito? This is not about the ambition of Boying Rimulya personally para maging ombudsman siya, no? Sa mga kababayan natin, ito po ay may pangmatagalan at isang komprehensibong plano po kung bakit ipinilit at ipinipilit na mailuklok bilang ombudsman si Boying Rimulya. Pero bago natin puntahan po ang perspective and context o yung konteksto at perspektiba, bakit po si Boying Rimulya ay ipinipilit na ipwesto at mailuklok bilang ombudsman. Puntahan po natin muna itong iskandalo ng pagkakabulgar that acting ombudsman Dante Vargas ay itinuturo po ayon sa mga aligasyon at kumakalat nito may deposito na daw na 7 million pesos. Yan ang lumalabas ngayon. May deposito na 7 million pesos as operational expenses, no? Mga kababayan, so may kasunod pa daw. Bago ako sumampa sa ating live stream, ay pinaghahandaan na ang additional 50 million na para kumpleto at ang rekado at buto-buto para po mapadismiss, maibasura na ang mga kaso na nakapending laban kay Boying Rimulya ay mga 50 million pa daw ang kasunod, mga kababayan. And ang source of information ay alam niya ang kalakaran sa loob ng ombudsman. At hindi ko na po sasabihin sapagkat naging intelligence network po sila ng ombudsman hinggil sa mga case build-up, pangangalap na mga impormasyon. Itong source natin po, ang ilang grupo nila ay nakakapagbigay ng impormasyon sa ombudsman. So they have established a network of intelligence and information support network inside ombudsman. At lumalabas nga, tumugma sila. Nang sinabi nila, bantayan mo ka Eric before the weekend ay magkakaroon ng panibagong acting ombudsman sa katauhan po ni Dante Vargas. At lumabas nga, kaninang umaga nakita ko, ang acting ombudsman na daw si Dante Vargas. At by Tuesday or Wednesday ay mapa-dismiss na po ang mga kaso na kinakaharap po nila Boying Rimulya at na mga kasabwat nila. Para ang kasunod niyan, siguro mga a week after na, within the first week of September o middle of September, magiging ombudsman na ng tuluyan itong si Boying Rimulya. Bingo!
Ibig sabihin po, hindi lang ito kay Boyeng Rimulya na plano. This is all along beyond the personal ambition only of Boyeng Rimulya to be appointed as ombudsman. Pero by the way, ano po ba ang kahalagahan? Ano ba ang bigat ng kapangyarihan na pwedeng gamitin ng isang ombudsman? At bakit ito pinaglalawayan ni Boyeng Rimulya at nila Marcos at Romualdez na ang makakaupo dyan ay talagang kabarkada nila at kaalipore sa mga ulupong na gawain nila upang ang kabulastugan sa batas at pag-aabuso sa puder at pandarambong sa pundo ay makakalusot. Gaano ba kabigat ang puder at kapangyarihan mayroon ang isang ombudsman? And ano ba ang ombudsman? Ayan. Mga kababayan, ang ombudsman po ay isang constitutional office. Ito po ay constitutional body. Ibig sabihin po, hindi ito under sa Office of the President o saan man na mayroon pang mataas sa kanya na opisina. Ito po ay specifically created by the Constitution. Sapagkat ito po ay nagsisilbi na parang investigador, prosecutor, case operator, at tagapaglatigo ng mga tiwali at mandarambong magnanakaw, kurakot na mga opisyal at abusado sa puder. At all levels, from barangay captain, barangay kagawad, treasurer, paakyat po, no? Even to the president later on, no? Although hindi pa nagagawa na ang ombudsman ay nag-imbestiga at nag-file ng kaso sa mga incumbent na kasaysayan natin, sa mga nakaupo as incumbent na mga vice presidents o presidents, no? There was or there is any precedent o walang naunang mga kaso na may ginawa ang ombudsman na mag-imbestiga at magsampa ng kaso sa aktibong nakaupo pa sa pagiging pangulo o pangalawang pangulo, even sa isang speaker of the house o sa isang senate president, no? O hindi pa po nangyayari yon. Wala akong naalalang kasaysayan in as far as the history of the Office of Ombudsman is concerned, mga kababayan. However, it does not follow na hindi pwedeng gawin yon. Lalo na tinatarget nila na gamitin ng ombudsman para magsampa ng samot-saring kaso, kriminal at administratibo laban kay Vice President Sara Duterte dahil hindi nga makalusot-lusot sa impeachment proceedings dahil hindi nagko-cooperate ang Senado bilang maging impeachment court at wala silang numero ng 16 senators para ipakonvict si Sara Duterte. Ngayon, pati ang Supreme Court justices ay hindi rin po nakisama at idineklara po na unconstitutional. Bogus ang ibinunga ng pandaraya, panunuhol ng mahigit 100 billion pesos, walang pinatunguhan dahil ibinasura lang po ng Korte Suprema at ng Senado. Likely, ang kanilang impeachment gimmick nila Marcos at Romualdez at nila Rimulya para po matanggal sa pangalawang pangulo si Vice President Sara Duterte. Ang mabigat lang po sa impeachment kapag nangyari po na na-convict si Vice President Sara Duterte, should Marcos and Romualdez and Rimulya's were able to put up a number of 16 senators at hindi po na magitan ng Korte Suprema na sasabihing unconstitutional at bogus ang naturang gimmick nila kung natuloy po all throughout the way na napakonvict sa Senado si Sara Duterte, may kaakibat po yun na auxiliary penalty na perpetual disqualification from running in public office or be appointed to any public or government position. Hindi na po makakatakbo si Sara Duterte kung nangyari po na na-convict siya sa Senado. Ngayon, everything about the impeachment proceedings ay nagkaroon po ng bulilyaso, palpak, at nag-backfire. Lumabas po na sila ay mga pasimuno ng malagim na Arnold Bigcas is watching, no? Thank you, Arnold. Malagim po na pagkakaroon ng tinatawag na maniobrahan, no? Hindi ko lang po nababasa ang inyong comment sa Facebook. Baka ilipat tumamaya sa pag nag-live ako ulit sa kabilang phone, no? I'm using only cellphones, eh. Hindi ko po nagamit ang laptop ko. So, dahil nagpalpak
at lumagapak at sumambulat ang iskandalo ng pandaraya at panunuhol sa impeachment at ang impeachment proceedings nila ay diniklarang bogus at unconstitutional ng Korte Suprema at hindi na nila mapipigilang pwedeng tumakbo pa rin at mapapatakbo pa rin ng taong bayan si Sara Duterte bilang susunod na Pangulo ng Bansa kung sakali mang matatapos pa ni Marcos ang kanyang termino hanggang sa 2028. Ngayon po ang tinarget nila ombudsman. Ayan, ombudsman na posisyon. Dahil nalaman po nila Marcos at Romualdez na pagdating ng July 27, magre-retiro po ang isang ombudsman na hindi nila kayang diktahan, hindi nagpapadikta at talaga pong kayang mag-imbestiga at magsampa ng kaso at hindi po kayang kontrolin o sakalin sa liig nila Marcos at Romualdez o suhulan ang nagretirong si former Justice of the Supreme Court, Ombudsman Martires, mga kababayan. Ngayon, itong si Boying Rimulya ay tinatarget niya ang posisyon sa pagka-ombudsman not because he is way too ambitious for himself, no? Hindi lang po yun. May iba pa pong mabigat na dahilan yan. At siguro nakikita nyo na ang pattern kung ano ang target nila at ano ang layunin. Because the ombudsman, as a constitutional body po, ang ombudsman ay mapapatanggal mo lang yan kapag siya ay na-impeach at na-convict sa impeachment court. Sapagkat ang ombudsman po ay impeachable officer. Ibig sabihin po, matatanggal siya by way of resignation, death while in position, namatay siya, nagkaroon ng sakit, incapacity, dahil po nagkaroon ng malubhang sakit na hindi na siya makafunction or by impeachment. Kapareho po yan sa COMELEC commissioners at sa COMELEC chairman. Kapareho din po yan sa Commission on Audit at pati po sa Korte Suprema ng mga justices at pati rin po sa mga sa Vice President at sa President. Ang Senate President po at ang mga senador at ang Speaker of the House at ang mga kongresista, hindi po sila impeachable officials. So therefore, either by way of recall election, resignation, or ethics dismissal by the Ethics Committee endorsed to the plenary, yan po ang pwedeng mangyari sa kanila. But they are not impeachable officers na kagaya po na nakasaad sa konstitusyon. So mabigat po ang kapangyarihan ng ombudsman. Yan po ay constitutional body. Yan ang nag-iimbestiga, naglalatigo, nagsususpend, nagpapatanggal, at nagpa-file ng mga kaso at i-prosecute at ipakulong ang lahat ng mga tiwali, abusado, kurakot, durubo, mandarambong, magnanakaw, at mga waslik poder o mga power trippers, oppressors, at mga tarantado at balasubas na opisyal ng gobyerno. Lahat po ginagawa at kayang gawin ng ombudsman yan. Ayun, pati mga pribadong tao na kasabwat ay pwede pong kasuhan. Pero by tradition and by history, I was not able to recall or I am not able to recall any cases involving the ombudsman na sila po ay nagsampa ng kaso o nag-prosecute o hinabol nila ang presidente, vice presidente, senate president o kaya ang Speaker of the House while they are in office, itong mga naturang binanggit kong mga opisyal. So hindi ko pa po nalalaman na ginawa yan ng ombudsman. However, it is also undeniable na ang backup plan o plan B ng gobyerno ni Marcos ay ang pagsasagawa ng hakbang sa pamamagitan ng ombudsman na ipaimbestiga at magkaroon ng case build-up at isampa at iprosecute ang kaso kriminal at administratibo laban kay Vice President Sara Duterte in the guise na si Sara Duterte ay may problema daw sa confidential fund na ninakaw niya. Hindi lang daw 125 million kundi 500 million ang gusto nilang iakusa kay Vice President Sara Duterte. Bagamat ang lahat ng ito po ay nagkaroon na ng unmodified opinion ang COA, meaning no anomalous transactions or releases of funds or any transaction of anomaly na nangyari sa office of the Vice President even when she was still
the DepEd Secretary. Hindi pa rin sila kontento, inaakusa pa rin po nila yan, nila Marcos, nila Romualdez at mga tauhan niya laban kay Sara Duterte, sapagkat ang layunin nila talaga ay lutuin ang pagkakataon na may kaso na ididikit nila sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte, upang ito po ay mapatanggal sa pagiging pangalawang Pangulo. Ngayon, maliban dyan, ginagamit din at minimension ito ni Boying Rimulya, Rosana Pai Puentes, Wawi Jones, happy birthday kay Nini Langging, papupot, nakikinig sa gilid ko. At pag ganon siya. Si Langging po yung naririnig ninyo. Ano? So, itong kaso pa na isa na gustong gawin ni Marcos at nila Romualdez, at yun din po ang plano ni Rimulya, yung pagbabanta daw na ginawa ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos at kay Speaker Romualdez at kay Lisa Araneta. Yung binabanggit ni Sara Duterte at the height na gusto nilang ipakulong sa Women's Correctional Center sa Mandaluyong mula sa pagkakakontempt detention itong Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Lopez, at kinakaladkad sila palabas sa House of Representatives at the middle of the night, at nagalit ng tudo si Vice President Sara Duterte at sinabi niya, kapag ako po ay pinapatay at papatayin nila ako po ay may kinausap na mga pwede ring gumawa na tao upang patayin din po si Marcos, si Romualdez at si Lisa Araneta. So may mga ganun pong kumakalat na video. At ngayon, gusto nilang sampahan ng kaso si Sara Duterte as a test case, maliban pa po doon sa usapin ng confidential fund na ina-allege nila Marcos, Romualdez at nila Rimulya at ng mga tauhan nila na ninakaw o chinikiming, no, pinalusot at inabuso ni Vice President Sara Duterte. On top of that, itong kaso ng pagbabanta laban sa the first couple, si Marcos at si Lisa, at sa Speaker of the House. No? Ngayon, hindi nila magawa yan sa panahon ni retired ombudsman. Nung aktibo pa siya, hindi nila magagawa yan kay Ombudsman Martires, no? Kasi sa tingin ni Ombudsman Martires, it's a simple case. Kung gusto nyong gawin yan, kasuhan nyo doon sa korte. Tingnan natin kung i-accept ng korte. But by tradition po sa Pilipinas, which we followed it from the United States of America, ang nakaupo at incumbent na presidente at vice-presidente, hindi po sila sinasampahan ng kaso or yung tinatawag na immunity from suit. Ibig sabihin po, under the practice and history of traditional protection to the office of the president and the vice president, likewise, hindi po sinasampahan ng kaso until incumbent pa po ang nakaupong presidente at vice-presidente. Ang ibig sabihin po, mga kababayan, ay inaantay mo nang matapos ang kanilang termino o kaya wala na po sila sa puder at kapangyarihan. That is not under the law. That is a tradition that the sitting president or the active and incumbent president, while in office, as well as the vice president, they are not to be subjected to the filing of whatever cases so that ang kanila pong posisyon ay hindi po maapektuhan at madisturbo until matapos po nila ang kanilang termino. But again, that is only explicit in the traditional and observance of protocols. Hindi po yan talaga nakasaad na may batas na nagbabawal kahit sa saligang batas na nagsasabi na kapag aktibo pa sa kanyang pagiging presidente, ang presidente at even ang vice president, they should not be subjected to the filing of any criminal or administrative cases whatsoever, so that there will be continuity at walang disturbo sa kanilang poder at sa kanilang otoridad na magsagawa ng pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. But that is not explicit, mga kababayan. Ngayon, gustong itesting nila Marcos, gustong itesting nila Boying Rimulya. Why not sampahan po natin ito ng kaso? Si Sara Duterte, kung hindi natin siya makukuha sa pa-impeachment at napakahirap po lusutan sa Korte Suprema,
ang pandaraya at panunuhol natin at kung hindi natin maiutos o maisakal sa mga senador na sila ay mag-cooperate at 16 senators will be forced na ipakonvict si Sara Duterte, ay didalhin natin sa ombudsman kung hindi natin makukuha sa pagpapa-impeach and conviction by impeachment court. Ngayon, yan ang bigger picture. That is the bigger picture why Boying Rimulya, beyond personal ambition, lagpas pa sa kanyang personal na ambisyon na maitalaga siya bilang ombudsman, ay ang kanilang pangmatagalang projection of a political total demolition and paralysis to be executed against the Duterte. And the sole remaining strong obstacle, doon po ang balakid at hadlang upang magtuloy-tuloy ang pagkokontrol at pagmumonopolyo nila Marcos ng poder at kapangyarihan lagpas pa sa 2028 at sapagkat ipapalit nila si Martin Romualdez muna and then si Sandro Marcos. Yun pong game plan. Ano na yan? Given. That is as clear as the rising sun in the east, as clear as the full moon, na yun pong plano nila Marcos. The only balakid or obstacle na hindi po nila maitulak na konsolidahin at monopolihin ang poder lagpas pa sa 2028 na termino ni Marcos ay ang pagkakaroon ng isang Sara Duterte. Kasi alam na pa natin po ngayon man o sa bukas o sa susunod na mga araw o kaya doon pa sa 2028 kapag nagkaroon ng open, popular, honest elections sa pagkapangulo, lalamon po ng 2 toneladang alikabok ang kalaban ni Sara Duterte. Lalo na kung si Martin Romualdez ang ipapatakbo na contender sa pagkapangulo. Walang kaapil-apil, walang kapuli-political appeal itong si Martin Romualdez. No? Kaya nga ang ginagawa niya, pinapadisqualify niya mga kalaban niya doon sa Leyte, sa COMELEC para lumabas na wala siyang kalaban. No? Even sa pagka-speaker of the House niya, panunuhol naman po ang pinanggagalingan niyan, pondo. Hindi naman po dahil magaling, matalino at gwapo at matikas, matino at mabuting politiko si Martin. No. Dahil sa panunuhol yan. Dahil sa paggamit ng pera ng bayan. Okay? Yan po kung bakit siya naging Speaker of the House. At dahil kinokonsente at pinapayagan ni Marcos na mangyari ang ganyang kalagayan. Ngayon, for them to be able to remove any opportunity for Sara Duterte to be able to run as president in 2028 kung matutuloy po ang eleksyon, kung sakali mang hindi pa mapapabagsak sa pagkapangulo itong si Marcos at kanyang administrasyon, ay titirahin po nila si Sara Duterte sa pamamagitan po ng operasyon sa ombudsman. And yan po ang bigger intent. Yan po ang long-term na direksyon nila. Imagine, Boying Rimulya appointed as ombudsman, politiko, may conflict of interest, at marumi maglaro ng politika, at ito po ay tinatawag na diskartidor sa mundo ng politika, at marumi ang laro nito sa politika nila Boying Rimulya, ilalagay sa pagka-ombudsman ni Marcos. At para mangyari yan, ay naglagay ng acting ombudsman na mag-execute ng plano dahil si former acting ombudsman Castillo hindi kaya. Yung babaeng naging acting ombudsman nang magretero po si Samuel Martires ay hindi niya kayang i-execute na si Boying Rimulya ay pawalang sala sa pamagitan po ng dismissal of the cases. Ito ngayon, lumabas ang pangalan, Dante Vargas. At ngayon, may deposito na daw ng mobilization fund ayon sa mga ulat at may parating pa na hindi bababa sa 50 million ayon sa sources sa loob ng intelligence network sa ombudsman. Wow! So nakita nyo ng bigat? Nakita na po ba natin mga kababayan kung saan ito patungo? And besides, maliban po na itest nila itong tradisyon at protocol that we do not file or there is no filing of whatsoever cases, criminal or administrative, laban sa nakaupong incumbent na presidente at vice president, they are going to try also kung kayang gamitin ng ombudsman din na siyang mag-prosecute kay Vice President Sara Duterte.
Wow, first time ito that a vice president na hindi nila kayang iparemove sa impeachment operations nila ay ipaparemove nila by way of ombudsman. At there is no perfect guy to execute the evil scheme and to be so astute and sinister at the same time. Astute po, diskartidor, maro. Sinister po, marumi maglaro. So there is no guy astute, as sinister as possible, other than Boying Rimulya, sitting as ombudsman, na kayang ipatupad itong marumi at balasubas na plano nila. Natatanggalin talaga si Vice President Sara Duterte sa pagkapangalawang Pangulo, and there will be also perpetual disqualification from her not to be able anymore to run into public office. Wow! Ayos! Okay to no? So, mga kababayan, abangan natin kung mangyayari nga ang paparating na pagkakatalaga kay Boying Rimulya. At ibig sabihin po, all the information relayed to Ka-Eric ng ating Intelligence and Information Network na mayroon din pong contact at may mga operator sa loob ng ombudsman, nakakakuha tayo ng ganitong balita, ay totoo pala at tumutugma sa realidad. Ayan. Ano pong magagawa natin dito kapag ginawa ni Marcos na ma-appoint si Boying Rimulya? Of course, the people can oppose, the people can expose this. Ang mga video na ito ni Ka-Eric sa YouTube, sa Facebook, upang kumalat po ito na mayroon pong plano sila Rimulya at Marcos na kontrolin at monopolyohin ang otoridad ng ombudsman at ilalagay si Boying Rimulya dyan. By all indicators, tumutugma po na papasok sa plano nila. In fact, if I have to recall it, mga kababayan, Boying Rimulya was not even shortlisted. Hindi po siya naunang nakalista sa JBC endorsements, no, or the Judicial and Bar Council. Na siya po ang gumagawa, na mga abogado po ito at mga justices na gumagawa ng recommendations to the President. Sapagkat ang Presidente pa rin po ang nakatalaga na overall appointing authority. Even if the Ombudsman is a constitutional position, ang Presidente pa rin po ang nakatakdang mag-appoint. Mga kababayan, Boying Rimulya at the first release of the shortlisted names as endorsed by the Judicial Bar and Council ay hindi po kasama ang pangalan niya. Hinilot po at ipinahabol ang pangalan ni Boying Rimulya. Kaya naging 17 ang shortlisted names endorsed by the Judicial and Bar Council para pumili si Marcos kung sino magiging ombudsman. Meaning to say, hinilot, minaniobra, at ipinilit na maipasok sa pagka-shortlisted si Boying Rimulya. Dahil walang kahihiyan po talaga ang gobyernong Marcos para gamitin ang ombudsman as an alternative way for them to control and monopolize power by using the ombudsman as the evil operator para durugin at lugmukin ang mga Duterte political group and their allies, lalo na po si Vice President Sara Duterte, with the immense power and authority of the ombudsman. Ngayon, will Boying Rimulya impose, should he become ombudsman, a suspension of the Vice President on the ground na mayroon siyang prima facie o mga batayang paniniwala na may kaso at may criminal accountability si Sara Duterte? Will Boying Rimulya, should he be appointed as ombudsman, be able to execute the suspension and then later on the prosecution against Sara Duterte? Wow! Mga first time po ito Mga kababayan, babantayan po natin ito. At hindi ko na muna tinalakay ito pong kumakalat na pagsabog ng pagkagalit ng mga netizens, ng ating mga mamamayan na nasa social media, lalo na po sa Facebook, minumura at talagang galit na galit ang mamamayang Pilipino dito po sa maluluhong pamumuhay at abuso sa kayamanan na hindi naman po nanggaling sa pinaghirapan nila itong mga
pamangkin nila Saldico at mga pamilya ng kagaya nila Saldico na nagpapakita ng luho at ng mga pagkawalang respeto at damdamin po sa kalagayan ng bayang Pilipinas at ng mamamayang Pilipino na amantakin mo bill pa lang sa pagkain umaabot na ng almost 800,000 pesos. At baliwala lang, may eroplano pa at may mga kung ano-anong mga bilyones na worth na mga ari-arian ang ipinapakita po nila. Kagaya din po nitong congressman ng party list na CWS, no, ginamit pa niyang pangalan ng kontraktor. Itong si Garjola, mayroon siyang $10.5 million na mansyon sa Newport Coast, California. Mga kababayan, hindi niya itinatanggi ito, kumakalat din po ito na mga pagkagalit ng mga mamamayan. Hindi ko na muna tinalakay. Mamaya babalikan po natin itong ostentatious display of wealth. Pwede pong kasuhan ito sa ombudsman sapagkat konektado po ito sa pandarambong sa pundo ng bayan related to flood control projects. Wow! Terrible! Pero mas terrible po ito na naghahanda na si Marcos ng investment niya na kapag siya ay mapatalsik, bumagsak, napalayas o natapos man niyang term niya bilang presidente ay poprotektahan siya ng ombudsman dahil si Boying Rimulya ang i-appoint. And Boying Rimulya's term under a fixed term law on the term of office of the ombudsman, 6 years. So that will be until 2031, si Boying Rimulya pa rin po ang ombudsman kung buhay pa rin siya. Or kung hindi siya mag-resign. Ano? Kung maalala nyo po, nangyari po yan na nag-resign na lang ang ombudsman o na-appoint sa panahon ni GMA, ni Gloria Macapagal Arroyo. I'm referring to Ombudsman Merceditas Gutierrez, kung saan po pinapa-impeach din siya ni Noynoy Aquino dahil nga hindi niya kursunada ang Caracas, bata ni GMA, at inahabol niya si GMA, kaya kusang loob na nag-resign si Ombudsman Merceditas Gutierrez kaysa mag-trial pa sa impeachment court at mapapahiya pa at atakihin siya kagaya ng ginawa sa kay the late Chief Justice Renato Corona. So ito ngayon si Boying Rimulya, yan din po ang target niya na poprotektahan niya ang interes ng mga Marcos at interes ng mga Rimulya, of course, at nila Romualdez na barkada nila upang hindi po basta-basta uusad ang anumang kasong isasampa, kriminal, pangungurakot, pandarambong, at ano pang mga paglabag sa batas at pag-abuso sa poder. When Boying Rimulya sits as the ombudsman, nothing will move forward. Yun po ang ibig sabihin ng pangalawang bigger agenda nila. Boying Rimulya is an assurance and guarantee investment of Marcos and Romualdez. Why? Because when he is appointed as ombudsman, alam nila kung gaano ka-astute at gaano ka-sinister. Magandang pakinggan ang word na astute, no, pag English. Pero ang equivalent po niyan, maro. Diskartidor. Ang sinister po, balasubas. Yan po ibig sabihin. Under an ombudsman controlled by a Boying Rimulya, ang poder na yan ay gagamitin sa pagiging abusado, diskartidor, at pagiging balasubas. In favor of Marcos, Romualdez, and the Rimulyas. And their allies. So bantayan po natin because this is a very significant development na ganito na po kagarapalan ang nangyayari na mga kalagayan ng ating bayan under a Marcos Romualdez na gobyerno. Wow! Boying Rimulya for ombudsman,